Nasusukat rin ba ang busilak na puso ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang katapatan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Carlos sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ba parang kanina mo pa ako pinagdadabugan, Rosie? Halos ibaw-libag mo na sa harapan ko yung mga pinggan na hawak mo, ha? Yun nga kasing 200,000 pisong napulot mo. Pero maliwanag na. Hinanap mo pa yung may-ari, isinuli mo pa. Pagkatapos binigyan ka lang ng 500 piso pang merienda, kuno. Hanggang ngayon pala, issue pa rin sa'yo yung perang yun. Kung hindi mo nga kasi sinuli yung pera, sana mapapahinga muna ako sa pagre-repack ng uling. Siyempre, bibigang alwan ko naman ang sarili ko. Puro kasi ganyan lang iniisip mo. Kung bakit hindi ka makontento kung ano meron tayo. Hindi naman milyon ang hinahangad kong mahawakan, Carlos. Kahit 100,000 lang, ayos na sa akin yun. Magbuhay rin na naman lang ako kahit isang araw. Kaya nga sa susunod na makapulot ka ng pera, ha? Pwede ba? Huwag ka naman tanga. Oh, nasaan na si Carlos? Bakit hindi mo kasama? Ay, nandun sa kanila. Narinig ko nagtatalo na naman sila ni Rosie tungkol sa napulot niyang pera. Kaya yun, sinidyosan ko na lang na sumunod sa atin sa labasan. Tatangan-tanga kasi. Sukat, hanapin pa yung may-ari ng pera at isuli. Mambira. Hayaan na nga natin ang taong yun sa ginawa niyang desisyon. Oy, ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay na sasabihin mo kapo sa aming dalawa? Mamaya na. Kapag kumpleto na tayong tatlo. Basta't i-text mo si Carlos na sumunod ka mo sa lumang bodega ng mga goma. Ay, Anak? Bakit? ang sakit-sakit po ng ulo ko. Tsaka, giniginaw po ako. Ha? Patingin. Oh, Diyos ko! Ang init-init ng buo mong katawan! Ay, naku, ano bang gagawin ko? Isang gamot sa lagnat, wala tayo dito. Wala pa rin kasi kung benta sa uling eh. Ang tatay mo naman palagi walang pera. Kaya ayun, lumarga na doon sa mga barkada. Taga, Diego. Ba't may dala kang baril? Saan galing ang mga yan? Oo nga, Rico. Ako man nabigla rin sa mga baril na yan na ibinugan mo sa amin. Hiniram ko mga yan sa kaibigan kong hold-upper na taga-dulo. Bakit nga? Saan mo gagamitin ang mga baril na yan? Mang-aakyat bahay tayo. Nahihibang ka na ba? Wala sa bokabularyo natin ang mang-akyat bahay. Unang subo ko lang ito, pero pag nagtagumpay tayo, susunod-sunurin na natin ang panlilimas sa mga gamit ng mga taga-subdivision. At ang unang target natin, yung malaking bahay na pag-aari ng engineer na nirenovate natin. Ako, ang daming CCTV camera sa bahay na yun, ha? Pwede ba? Ayokong marinig ang mga komento niyong negatibo, ha? Natural, paplanuin muna natin lahat ng mga gagawin natin. Kaya ihanda niyo mga loob niyo. Oh, bakit nakatalungko ka rin sa tabi ng anak mo? Carlos, hindi nawawala ang lagnat ni Lily. Nag-aalala na ako. Hindi kaya lagnat laki lang yan? Hindi natin pwedeng basta hulaan ang kalagayan ng anak mo. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Paano nga, Rosie? Wala tayong kapera-pera. Kasi nga, ikaw at ang katangahan mo. Kung di mo sinuli yung pera na pulot mo, di sana may pampa-hospital tayo sa anak mo ngayon. Ayan ka na naman, Rosie eh. Hindi na ba matatapos ang paghihimutok mo tungkol sa perang yun? Talagang hindi. Ayun sana ang solusyon sa problema natin ngayon.
Hindi ko pa rin makontak si Carlos. Hanggang ngayon out of coverage area pa rin yung cellphone niya Bakit kasi hindi ko pa dinaanan sa kanila Sa labasan nga kasi ko galing. Tinalaw ko yung nanay ko sa bahay niya roon. Nagteting naman tao yun, oo. Alam naman niyang ngayong gabi natin paplansyahin ang plano natin sa pagpasok sa bahay ng engineer na yon. Ha? Kasi nga, mamayang hating gabi na natin isasagawa ang pagnanakaw. Agad-agad? Ngayong araw rin na ito, Diego? Mabilisan lang kasi itong lakad natin, Rudy. Kaya kailangan, mabibilis din ang mga kilos natin. Ilang minuto lang ang dapat nating itagal sa loob ng bahay. Uy, paano nga yan? Wala pa si Carlos. Paano kung nagbago ang isip niya? Kaya hanggang ngayon, hindi pa sumisipot. Pwede maganda. Dalawa na lang tayong maghahati sa mga kulimbat natin. Ha? Inip na talaga akong makuha yung nakita kong mga alahas at bungkos sa mga perang papel sa kwarto ng engineer na yon, Rudy. Oh, Diyos ko. Carlos, Carlos si Lily. Kinukumpulsyon. Kailangan itakbo na natin sa ospital. Sige. Pahingin ko mo ito pambalot sa kanya. Bumuhatin ko na siya. Tumakbo ka na sa labas. Tumawag ka ng tricycle. Bilisan mo! Teka, parang natatandaan kita. Ikaw yung nagsoli sa akin ng 200,000 pesos na napulot mo, hindi ba? Opo. Natatandaan ko rin po kayo. Bakit nandito ka sa ospital? Asawa mo ba yung kasama mo? Opo. Asawa ko po. Nasa emergency room po kasi ang anak namin. Pero sabi ng nurse, maghintay na lang daw po muna kami rito sa labas. Sila na raw po ang bahala sa bata. Bawal daw po kasi ang tao sa loob Maliban sa kanila, tatawagin na lang kami kapag kailangan. Pediatrician ako sa ospital na to sa infectious diseases. Bigyan niyo sa akin ang pangalan ng anak niyo. Ako na ang bahala sa kanya sa emergency room. Lily Santos po yung pangalan ng anak namin, Doktora. Ilang araw na pong hindi nawawala ang lagnat Tapos kanina, kinumbulsyon na po siya, kaya isinugod na namin dito sa ospital. Sige. Basta wag kayong alis dito, ha? Babalikan ko kayo. Opo, Doktora. Opo. Hoy! Mga magnanakaw kayo Meron pa lang. May kwartya pala rito sa likuran ng bahay. Nakita tayo. Paputukan mo! Lumabas sa laboratory test na may urinary tract infection ng anak nyo. Umabot na rin sa kanyang kidney ang infection. Kaya kinakailangan niya mga resetang ito ng antibiotics. Doktora, tatapatin ko na po kayo. Wala ho kaming kapera-pera ng asawa ko. Opo, naglakas loob lang nga po talaga kami nadalhin siya dito sa ospital dahil gusto po namin siya magamot. Teka, sandali Eto. Eto yung sobre ng 200,000 pesos na ibinalik mo sa akin. Diyan mo kunin yung ipambibili mo ng mga gamot sa pharmacy nitong hospital. Gamitin nyo ang perang yan sa iba pa magiging gastusin nyo. Samantalang ginagamot ang anak nyo rito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa mga sandaling ito, Doktora. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Carlos, sabi ni Doktora nung sumilip ako kanina sa emergency room, nailipat na si Lily sa isang kwarto. Kaya pwede na nating puntahan ang ating anak sa kwartong yun. Hanggang ngayon,
hindi ko pa rin mapaniwalaan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Mula sa pagkakapulot ko sa sobrang ito, na may lamang malaking halaga ng pera, Rosie. Hindi ko inakalang babalik pala uli sa akin ang sobrang ito. Ako man. Pero aminado ako. Nakukonsensya rin ako sa sobra kong paghahangad sa pera na yan. Kaya patawarin mo ko sa naging asal ko. Ano, pare? Kumusta na si Diego? Nasa isang public hospital. Minabantayan pa rin ng mga pulis samantalang ginagamot ang tama niya ng baril sa dibdib. Siyempre, dito rin sa kulungan ang bagsak niya kapag lumabas na siya roon. Ang totoo, kinalulungkot ko rin ang nangyaring ito sa inyo ni Diego. Mabuti na nga rin na hindi kita nakontak ng gabing yon. Ako nagsisisi ako kung bakit sumababa ako kay Diego Akalain mo, dispalinghado pala yung mga baril na pinahiram sa kanya. Wala pumutok, kahit isa. Kaya kami pinutukan ng gwardya. Malas nga lang niya, tinamaan siya ng bala. O paano? Sinilip lang talaga kita rito para malaman ang kalagayan mo. Pupunta rin kasi ako sa ospital Baka ngayong araw lumabas si Lily. Siya nga pala. Eto ang 1,000. Uy! Kunin mo. Para may panggastos ka rito. Naku, salamat, Carlos. Salamat, Malaking tulong itong iniabot mo sa akin. Salamat ulit. Ingat ka, Lobat na lobat ang cellphone ko ng gabing yun na tumatawag si Roddy. At isa lang ang napatunayan ko sa sunod-sunod na pangyayaring yun sa buhay namin ni Rosie. Na totoong kumikilos sa mga kamay ng Diyos. Itinuro niya sa amin ang taong tunay na tutulong sa amin sa pagkatao ni Dr. Cruz. At ako, iniligtas niya ako sa isang tiyak na kapahamakan. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay. Kasing kahulugan din ng katapatan ng kagandahang loob upang maisakatuparan ang mabuting pakay ng puso. At lahat ng itinakdang biyaya at pagpupuri ay aanihin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tanggapin mo na siya, anak. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya. Dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos Itay? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siyang tulad ng dalawa kong pinakasalan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
May mga taong sa labis na takot ay sinisikil ang kanilang kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Clarissa sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. What can you say, best friend? Maganda ba itong susuotin ko sa reunion natin? Ikaw talaga, Ophelia. Sobrang excited, ha? Of course! This is our first reunion after 29 years, ha? O bakit ikaw? Hindi ka excited? Masaya ako, pero di naman tulad mo. Para kang atat. Sobra ka naman. Pero, para biro, talagang sabik na ako makita yung mga dati nating classmate nung high school. Kaya naman talagang pinaghahandaan ko. Eh, di ba sabi ng mga officers natin, sa restaurant mo gagawin ang reunion? Oo. May function room kasi doon. O alam na ba nila ihahain mo? Alam na nila. Maliban na lang sa presidente, si Marcelo. Oh, tsak namang hindi aangal yun eh. Dahil hindi naman pihikan si Mar kahit noon pa. Malay mo naman kung nagbago na siya. Ay, basta. Hindi magre-reklamo yun. Lalo na kung galing sa'yo. No wonder kung bakit masenso ka sa business na ito, Clarissa. Masarap ka magluto. Bola. Hindi talagang masarap ang mga pagkain dito sa restaurant mo. Kaya pala dito napili ng mga classmate natin na gawin ang first reunion natin. Oo na, sige na. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita pero parang hindi ka naman tumanda. Oh? Maganda ka pa rin. Talaga? Sabi ni Ophelia, nang kumustahin kita sa kanya, bago pa itong reunion natin, biyuda ka na raw. Oo. 2 beses na ako na biyuda. Sorry to hear that. It's okay lang. Matagal na naman yun. At saka tanggap ko na. Malaki na nga yung 2 kong anak. Bunso na lang ang pinag-aaral ko. Ako naman, hanggang ngayon, binata pa rin. Ha? Talaga? You mean, puro trabaho lang yung inatupag mo sa loob ng 29 years? Maaaring hindi ka maniwala, pero yun ang totoo. Kaya nga mula sa pagiging mahirap noon, nagawa kong iangat ang buhay namin ni Nainay at ng 2 kapatid ko. Galing mo. Clarissa, Yes? pwede kayang makapasal ako sa inyo Ha? Bakit? para makapagkwentuhan ulit tayo. Good morning, Mommy. Good morning, Grace. Good morning, Mom. Good morning, Daryl. Oh, Grace, papasok ka na ba sa office? Si Mommy. Umattend lang ng reunion last night. Naging absent Minded. Bakit kaya? Baka naman dahil doon sa gwapong guy na naghatid kay Mommy last night. Oo nga, no? Tumigil nga kayong 2 dyan. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kagabi? Kaklase ko rin si Mar. Ibig niyong sabihin, wala kayong something ng guy na yun? Okay, sige, aminin ko. Nanligaw siya sa akin nung high school. Pero dahil nga sa mga bata pa kami, hindi ko siya sinagot. Hanggang doon na lang yun. Hindi na ako mag-aasawa pa, mga anak. Ang gusto ng boss ko, ikaw ang mag-cater sa party ng office namin. Ang tanong lang, magagawa mo pa ba? O bakit naman hindi, Ophelia? Trabaho yan na lumalapit sa akin. Kasi naman, ang dami nagpapakater na sa'yo. Kaya naisip ko, baka hindi mo na maisingit. Ay, kaya namin yan. Masaya nga ako maraming trabaho. Sandali nga, napapansin ko, kanina pa may nagte-text sa'yo. Hindi mo man lang tingnan. Alam ko na kasi kung sino.
Si Marcelo. O di basahin mo para masagot mo naman yung tao. Gusto niyang pumunta sa bahay. Ay, ayoko. Alam ko naman na gusto niyang maligaw. Wow, ha? Haba naman ang hair ng best friend ko. Ba, imagine, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Mar. Naku, Clarissa, huwag mo nang pakulan si Mar. Naku, swerte mo na sa kanya. Ophelia, hindi pwede. Ayoko. Eh, bakit? Anong dahilan? Binata naman yung tao. Asensado na rin. Wala sa kanyang problema. Nasa akin. Grace, Daryl, narito na ako. Ay, si Mommy dumating na. Mami, in-entertain na po namin ang bisita nyo. Ang tagal nyo kasi. Ha? Good afternoon, Clarissa. Marcelo? Oh, halika na, Daryl. Iwan na natin sila. Nice talking to you po, Mang Mar. Ganon din sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin pupunta ka dito ngayon? Kung sinabi ko, tiyak na hindi ka papayag. Clarissa, mababait naman ang mga anak mo. Bakit ayaw mo akong papuntahin dito? Gusto mong malaman? Okay, ikaw tatanungin ko. Bakit mo gustong magpunta rito? Pwede naman tayong mag-communicate through text. Kasi gusto ko sanang ituloy ang panliligaw ko sa'yo nung high school pa tayo. Sabi ko na nga ba, yun ang gusto mong gawin. Hindi na tayo mga bata ngayon. Palagay ko naman, wala nang dahilan pa para tanggihan mo ako. Meron. Meron, Marcelo. Clarissa. Ayoko nang mag-asawa pa. Buti naman po at naisipan niyo kaming dalawin dito, Lolo. Oo nga, Lolo. Miss na namin kayo. Uy, lalong miss ko na kayo, mga apo. Eh, kayo naman kasi, hindi na kayo dumalaw pa sa probinsya para man lang magbakasyon eh. Sina Ate Grace at Mami po kasi, Lolo eh. Sorry po, Lolo. Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Ganon din si Mommy sa business niya. Tama pa lang naisip ko na ako na lang ang dumalaw sa inyo. Uy, kumusta naman kayo? Ang mami niyo? Okay naman po kami, Lolo. Si Mami, Lolo, Oh, may bago manliligaw. bago manliligaw. Opo, classmate po niya nung high school. At mukha naman po mabait. Bakit? Nakilala niyo na ba? Opo, nagpunta na siya rito. Kaya lang, binastad na siya ni Mami. Ano bang pangalan ng lalaki? Marcelo po. Marcelo Martinez. Si Mar. Masugid talagang manliligaw yun ng mami niyo nung araw. Madalas din siyang dumalaw nun sa bahay. Ay, ganun po ba? Binata pa rin siya hanggang ngayon, Lolo. Asensado na nga po siya eh. Pero ayaw pa rin ni Mami. Gusto pa naman po sana namin magkaroon ng stepfather. Oo. Tiyak, may magandang dahilan ng mami niyo. Kaya niya tinanggihan ng lalaking yun, mga po. Lolo, isa lang ang dahilan ni Mommy. Anong dahilan? Ayaw niyang mag-asawa. Ayaw daw po niyang mabiyuda uli. Anak, Clarissa, kanina mo pa tinitingnan ng mga larawang yan. Tay, mga picture po namin nung high school. Kasama si Marcelo. Opo. Anak, bakit mo pinahihirapan ng sarili mo? Ganong maaari ka namang muling lumigaya. Itay, Nakita ko at nakausap na muli si Marcelo nung minsan nagpunta siya rito pero hindi mo hinarap. At tingin ko naman talagang mahal ka niya. Palagay ko rin may damdamin ka rin sa kanya. Anak, tanggapin mo na siya. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya
dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos ano? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siya tulad ng dalawa kong pinakasalan. Itay, ayoko nang maranasang mabiyudang muli. Napakasakit. Ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi mo dapat isipin na mamamatay din si Mar tulad ng una mong mga napangasawa. Ang nunal ko po sa tuluan ng luha. Itong may kasalanan. Mali. Mali, anak. Huwag mo sanang ibatay ang iyong buhay sa ganyang paniniwala. Sa Diyos ka manalig. At ang iyong mga alalahanin ay sa Kanya mo ilapit. At makikita mo, diringgin niya ang panawagan mo. Salamat naman, Clarissa. Pinarap mo ako ngayon. Wala ka kasing sawa sa pagpunta dito, Mar. It's because I love you. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang katapatan ng hangarin ko. Paano kung mamatay ka rin? Tulad ng mga nauna kong napangasawa. Kung yun ang kapalaran ko, handa akong tanggapin. At magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Marcelo. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapiling ang babaeng pinakamamahal ko. Oh, Mar. Clarissa, life is too short. So please, huwag mong mahayaang patakbuhin ng takot ang buhay mo. Nako, siyang na magugustuhan ni Marto regalo mo sa Ay, kanya. naku, yun naman talaga ang gusto kong mangyari, Ofelia. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga. Parang kailan lang. Ikinasal kayo ni Marcelo, 6 years na pala yun lumipas. Oo. Eh, kailan ba uwi niya galing sa Japan? Ay, ngayon. Hindi na nga siya nagpasundo sa airport. Didiretso na lang daw siya rito. Sandali, Ofelia, ha? Tumatawag si Grace. Oh, Grace, napatawag ka. Mami, huwag kayong mabibigla. Napanood ko sa balita. Bumagsak daw ang eroplano sinasakyan ni Tito Man. Ha? No, hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay ang Tito Mar mo. Hindi! Ang akala ko hindi mangyayari sa iyo. Ang sinapit ng dalawang lalaking una kong minahal, Marcelo. Mali pala ako. Dahil nawala ka pa rin sa akin. Clarissa? Mar, buhay ka? Oo, mahal. Hindi ako napasakay sa aeroplanong bumagsak. May naging problema sa papeles ng kasosyo ko, kaya tinulungan ko siya. Oh, salamat. Oh, salamat po, Diyos ko. Hindi mo po kinuha ang asawa ko. Iniligtas mo po siya. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya marapat lamang na sa Kanya laging manalig upang Kanyang kandilin sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring,
Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jeline, huwag kang magagalit ha. Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing higit na matyaga ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito kaya'y may katotohanan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Paulo sa ating dulang sa kanyang panahon. Hello, honey. Dumating ka na palahan. Maaga kaya ta ngayon. Yes. Ilang gabi ko na kasi kayong hindi nakakasabay mag-dinner ni Shane. Kaya ngayong wala naman masyadong trabaho sa office, inagahan ko talaga ang uwi. Ay, tamang-tama pala yung pinadeliver kong ulam. Favorite mo yon? Salamat, Han. May kasama nga pala ako. Halika rito, Jeline. Lumapit ka. Sino siya, Paolo? Siya si Jeline. Nirekomenda sa akin ng isa kong office mate para maging katulong natin. Good afternoon po, Ate Rowena. Good afternoon din. Mabutit nakakuha ka na ng makakasama natin, Han. At recommended pa ng kakilala mo, ha? Kaya makasisiguro tayo na mapagkakatiwalaan natin siya. Kaya nga tinanggap ko na siya agad, Rowena. Kumusta nga pala ang therapy mo? Okay naman. Mabilis nga daw yung improvement ko, sabi ng therapist ko. Natutuwa ako, ha? Magaganda pa rin yung grades mo sa card, Shane. Hindi nagbago yun, ha? Kahit na na-aksidente ako. Sabi ko naman po sa inyo, Mami, hindi ko po kayo bibigyan ng problem ni Daddy. Lalo na ngayon, galing pa kayo sa aksidente. Bait talaga ng anak ko. Ate Rowena, handa na po ang lunch. Mami, dito na lang tayo kumain sa room nyo. Anyway, wala naman si Daddy. Okay, anak. Jeline, pakidala mo na lang dito yung lunch namin ng anak ko, ha? Dito na kami kakain. Okay. Yes, ate. Mami, hanggang kailan po ba dito sa atin si Ate Chilin? Ay, kahit na makalakad ako uli, anak, kakailanganin natin siya nakasama dito sa bahay. Kaya malamang magtatagal siya dito. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Kasi po, naartehan ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi naman, kahit nasa bahay lang, lagi siya naka-lipstick. Talo pa nga kayo. Tapos, lagi pa siya naka-shorts ng maiksi. Baka naiinitan lang siya, anak. Bakit po lagi siya naka-lipstick? Wala naman siya ibang pinupuntahan. At wala din siyang visitor. Tay, sabi po ni Rowena, uuwi na raw kayo. Oo, Paulo. Baka kasi gabihin ako sa daan. Mahirap sumakay. Sana dito na kayo maghapunan nang makasalo naman namin kayo. Hahatid ko na lang kayo sa bahay ni Mami. Maganda sana yon. Pero maabala ka pa eh. Imbis na makapagpahinga kayo ng maaga. Okay lang yun, Tay. Sasama ko na rin po si Rowena sa paghahatid sa inyo. Parang namasyal na rin kami. Mula kasi nang maaksidente si Rowena, hindi na kami nakapamasyal.
Dadalhin na rin natin ang mga groceries na iuuwi nyo. Oh, salamat, Paulo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbago sa aking anak. Kahit na nga na-aksidente siya. At kahit muling makalakad, ay hindi nakatulad ng dati. Mahal na mahal ko po ang inyong anak, Tay. At ngayon ko po lalong patutunayan yun. Oh, tayo na kumain. Nagahay na po si Jill. Salamat uli. Talagang isa kang mabuting asawa at manugang. Ang ganda ng proposal na itinuro mo sa akin, paring Paolo. Bumili bang boss ko? Salamat, ha? Wala yun, Tirso. Buti nga, nakatulong pala. Oo naman. Hayaan mo, next time, ako naman ang babawi sa'yo. Ikaw naman, hindi mo na kailangan pang bumawi. Pasasayahin lang kita para mas maganda, di ba? Ililibre kita dun sa isang lugar na maraming magagandang chicks. Tirso, hindi ako mahilig magbar. At saka isa lang ang chick para sa akin. Si Rowena lang. Uy, di mo naman siya iiwan eh. Maglilibang ka lang sandali. Mahirap yan. Ayoko masira ang pamilya ko. Okay, sige. Bahala ka. Pero pare, maganda yung katulong niya. At bata pa. At mukhang game. Halata sa pananamit eh. Ganun lang talaga sa manamit. Pero matino siyang babae. At nirirespeto ko siya. Kaya wag mo kong ibuyo sa kanya. Talagang gwapo ang amo kong lalaki, Day. Oo, at kahit 38 na, mukhang bata. Oo, kaya nga crush ko eh. May asawa nga, pero inutil na. Naka-walker na lang. Nadisgrasya raw kasi yun habang namamalengke. Malay mo. Kaya nangyari yun dahil para sa akin talaga si Kuya Paulo. O, diba? Ay basta, gagawa ko ng paraan, Day, para mapansin ako ni Kuya at para maging kami. Hey, Shane. Oh, may problema ka ba? Kanina ko pa napapansin, wala kang kibo. Tapos nung pumasok dito si Jeline para magdala ng juice natin, nakasimangot ka. What's wrong, baby? Galit ako kay Ate Jeline, Mami. Ha? Bakit? Meron ba siyang ginawang masama sa'yo? Wala pa po. Pero may gagawin po siya masama sa ating lahat. Ano? Lalo na po kay Daddy. Bakit mo nasabi yan, anak? May alaman ka ba tungkol sa kanya? Yes, Mami. At talagang sasabihin ko po ito sa inyo ngayon. Kuya Paolo, eto na po ang juice mo. Sinarapan ko ang timpla niyan. Salamat, Jeline. Dito ako sa sala manonood ng TV dahil tulog na si Rowena. Ayoko maabala ang pagtulog niya. Mapansin niya ang manipis at sexy kong suot. May sinasabi ka? Ay, sabi ko, Kuya, ang bait mo talaga. Pwede ba ako maupo dito sa sopa para makakwento mo? Sige. Sobrang naman nipis ng damit nito. Anak, cleavage, pati na ang hubog mo. Kuya, nawalan ka na ng kibo. Napansin ko kasi yung damit mo. Jeline, huwag ka magagalit, ha? Po? Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Ano? Ang totoo, matagal ko na ngang hinihintay yun. Huwag mo akong hawakan, Jeline. Kuya. Ano ba? Bakit
lumayo? Saan ka pupunta? Sa kwarto namin ng asawa ko. Siya ang gusto kong kasama. Ha? At hindi ang ibang babae. Han, tanghali na. O, hindi ka ba papasok sa office? Hindi muna, Han. May kailangan kasi tayong gawin. Ha? Gawin? Ano yun? Alam mo, naalala ko, 3 taon tayong naging steady bago nagpakasal. Pero kahit minsan, hindi ka pumayag na may mangyari sa atin. Talagang iningatan mo ang sarili mo. Kahit na nga mahal mo ko. Dahil gusto kong ikasal tayo ng malinis ako. At nangyari naman. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil hindi ka naging mapilit. Ang totoo, lalo kitang minahal sa ugali mong yun. Mataas ang pagpapahalaga mo sa iyong pagkababae. At nang ikasal naman tayo, naging ulirang kang kabiyak sa akin. Kahit pareho tayong may trabaho, hindi ka nagkulang sa akin kahit minsan. Maging sa ating anak. Hanggang sa isang araw, nabundol ka ng isang sasakyan habang namamalengke. Gusto mo kasing maipagluto kami ng espesyal noon. Sandali nga. Ano ba nangyayari sa'yo? At inaalala mo ang lahat ng yun? Mapalad ako sa pagkakaroon ng kabiyak na katulad mo, Rowena. At hindi ko magagawang ipagpalit ka sa ibang babae. Paolo? Gusto kong maging tapat sa'yo sa habang panahon. Kaya sasabihin ko ito sa'yo. Alin? Ano ba yun? Si Jeline. Tinangka niya akong akitin kagabi habang nanonood ako ng TV. Pero hindi siya nagtagumpay. Kaya gusto ko, paalisin na natin siya. Sabi niyo po, may sasabihin kayo sa akin, ate. Ano po yun? Una, gusto kong ibigay ito sa'yo. Pira? Pero ate, 2 weeks pa po bago ako magsweldo. Okay lang. Basta kunin mo yan. Para meron kang magamit pa uwi sa inyo. Po? Pinaalis niyo na po ako dito? Ay, bakit naman po, ate? Narinig ni Shane ang pakikipag-usap mo sa cellphone sa kaibigan mo. Kaya nalaman namin na may gusto ka sa asawa ko. At gusto mo siyang kunin. Po? At sinabi ko rin kay Rowena, tangtangka mong pang-aakit sa akin kagabi. Kuya Paulo? Kaya napagpasyahan namin, napaalisin ka na. Ay, kuya? Hindi ako nagtataka kung naggusto ka sa asawa ko. Talagang maraming magagandang katangi ang taglay ang asawa ko. Kaya lang, may asawa na siya. At maling magkagusto ka at makipagrelasyon sa isang taong may asawa. Kasalanan yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ate Rowena. Sisirain mo pa ang buhay mo sa gagawin mo. Sana ingatan mo ang iyong sarili para huwag kang magsisi sa huli. Sorry. Sorry po, ate. Kuya. Sorry po. Sorry. Tapos na po kami maglinis ni Daddy sa labas, Mami. Okay. Oo nga, ang bilis namin. Nakapag-ayos na rin ako dito sa kwarto. Mamaya naman, magluluto tayo, Shane. Yes! Gusto ko po yan, Mami. Kaya naman natin kahit walang katulong eh. Basta tulong-tulong lang tayo. Ako po, Daddy, willing na lagi kayong tulungan ni Mami. Basta magkakasama
lang po tayong tatlo. Yes, anak. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi namin papayagang mangyari yun ng mami mo. Kung matibay ang ama ng tahanan, dumating man ang tukso at bagyo, siya'y hindi mabubuwal hanggang sa muling maging maaliwalas ang kapaligiran sa kanyang panahon. Nga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo na obya ko? Gusto mo si Marie? Sinuntok mo! Dahil niloloko mo ko. Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong agad na hinahatulan ang kanyang kapwa sa kilos at panlabas na anyo nito. Kaya naman kadalasan nakasasakit sila ng damdamin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Adele sa ating dunang sa kanyang panahon. Adele, anak! Luto na itong arroz caldo! Ay, naku. Tamang-tama, Nay. Nakabili na ako ng pandesal. Dinala ko na nga ako doon sa burol ng nanay ni Marie. Ay, sige. Dadalhin ko na ito doon para makakain naman ng mga naglalamay. Ako na lang mo. Ha? Napagod na kayo sa pamamalengke at pagluluto eh. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero sasaglit ako doon mamaya. Okay po. Sasabihin ko kay Marie. Ay, kawawa naman si Marie. Mabait naman siya. Ngunit mukhang sinusubok ng kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Iyak nga nang iyak hanggang ngayon na eh. Dahil doon, napabayaan na niya ang trabaho niya sa pabrika. At ilang buwan na rin ang utang niya sa paupahan mong bahay. Naunawaan ko naman ho siya. Ako man yung lumagay sa katayuan niya eh. Mas uunahin ko kayo kaysa doon sa bahay natin. Ano na nga ba ngayon ang balak niya? Eh, hindi ko pa po tinatanong eh. Gusto ko po munang tulungan siyang mailibing yung nanay niya. Nailibing na si Inay, Ate Adele. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong kasama sa bahay. Dahil ilang buwan na rin patay si Itay. Marie, kung nalulungkot ka at nahihirapan ka mag-isa, edi, doon ka muna sa amin para meron kang kakwentuhan. Salamat, Ate Adele. Napakarami niyo na nagawa ni Aling Toyang para sa amin. Malaki na rin ang utang ko sa iyo. Huwag mong intindihin yun. Ang isipin mo ngayon, makabangon ka at makapagsimulang muli. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. Paano ko gagawin yun? Nalaman ko na kasi na tinanggal na ako sa pabrika dahil sa tagal nang hindi ko pagpasok. Wala naman silang konsiderasyon. Siyempre, nagkasakit yung mga magulang mo eh. Magkasunod pang namatay. Kaya mo nagawa yun.
Ayan mo. Makakahanap ka rin na ibang trabaho. May awa ang Diyos. May sinabi sa akin yung isa kong kaibigan na DH sa Hong Kong. Nangangailangan daw ng isa pang katulong ang amo niya. Parang gusto kong subukan. Ako, baka mahirapan ka dun. Sanay naman ako sa hirap, ate. Kaya lang parang gusto kong subukang magtrabaho dun para makabayad sa mga utang ko. At para makalimutan na rin ang lungkot dahil sa pagpanaw ng mga magulang ko. Sa bagay, may katwiran ka. Konti lang naman daw ang gagastusin ko dahil direct hire daw ako. Pero problema ko pa rin yung konting panggastos. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Oscar? Oo, Marie. Total, mag-isa ka na. Wala na mga magulang mo. Malulungkot ka lang kung mananatilik kang nag-iisa. Pero kamamatay lang ni na inay at itay. Hindi rin ako magiging masaya kung magpapakasal tayo sa ganitong panahon. Magiging masaya ka, Marie. Lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa piling ko. Kaya pumayag ka na. Pasensya na, Oscar. Pero hindi pa ako handa. Ayoko namang mag-asawa dahil lang sa ulilang lubos na ako. May iba pa akong gustong gawin ngayon. Ano yun? Ang mabayaran ng mga utang ko. At magagawa ko yun kung mangingibang bansa ako. Gusto mong mag-abroad? Ano, Oscar? Gusto mag-abroad ni Marie? Oo, Diego. Para daw mabayaran yung mga pagkakautang niya dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga magulang niya. Paano yan? Di magkakalayo kayo na matagal? Kaya nga malungkot ako eh. Hindi ko gustong gagawin niya. Pero ayaw naman niyang papigil. Hindi ko naman kasi siya kayang tulungan na magbayad ng mga utang niya. Pare, hindi kaya sinusulsulan siya ng kasera ng tibo para gawin yun? Si Adele? Oh, tombo yun, di ba? Ay, At close kay Marie. Kaya pwede niyang gawin yun. bakit naman niya gagawin yun? Oscar, doon pa lang sa lamay ng nanay ni Marie, halata ko ng kursunada siya ng tomboy na yun. Ano? Baka sinusulsulan niya si Marie na lumayo sa iyo. Nasa ganun, magkaroon silang pagkakataon na maging sila ng nobya mo. Kaya kung ako sa iyo, pare, huwag kang pumayag na umalis si Marie. Pilitin mo siya, napakasal na lang kayo. Paano kung hindi siya pumayag? Papayag si Marie kung talagang mahal ka niya. Lester, may dala ka na naman pasalubong sa amin, inay. Nag-abala ka na naman. Masaya ako sa ginagawa ko, Adele. Hindi ito kaabalahan para sa akin. Pero alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Naliligaw ka sa akin. Hindi naman masamang magpakita ng pagmamahal, di ba? Hindi kasalanan yun. Pareho naman tayong walang pananagutan. Oo nga. Pero hindi naman lihim sa'yo yung damdamin ko, di ba? Ang puso ko, pusong lalaki. Ikaw na rin na may sabi, Adele. Gusto mong lumaya sa nararamdaman mo yan. Dahil mali. At kasalanan sa Diyos yan. Tama ka. Pero, Lester, di pa ako malaya. Katunayan, meron akong mahal na iba. Piling ko nga pinaglalabanan yun eh. Pero, ayokong paasahin ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Ako ang may gustong umasa at gawin ito. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Malay mo, palayain ka niya sa pagiging pusong lalaki mo para sa akin. Lester? Kaya, hayaan mo na lang akong magtiyaga, Adele.
Ito na yung perang magagamit mong panggasto sa pag-abroad mo, Marie. Maraming salamat, ate. Pangako, lahat ng utang ko sa'yo, babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako doon. Huwag mo isipin yun. Di naman ako nagmamadaling bayaran mo yun. Tama ang aking anak, Marie. Ang mahalaga sa amin ay matulungan kang makabangon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Toyang, Ate Adele. Napakabuti niyo po talaga. Basta, lagi mong ingatan ang sarili mo doon, ha? Oo, ate. Madalas ko rin kayong tatawagan. At huwag mong kalilimutang laging tumawag sa Diyos dahil siya ang tunay na makapag-iingat sa'yo. Adel, sandali nga. Oh, ikaw si Oscar, di ba? Yung nobyo ni Marie. Buti natatandaan mo pa ako. Matandain naman ako sa mukha, Oscar. O, anong kailangan mo sa akin? Bakit ba gusto mong umalis ng bansang nobya ko? Binigyan mo pa siya ng panggastos. Di ako may gusto nun. Si Marie, tinulungan ko lang siya. Sinungaling! Talagang gusto mo siyang mapalayo sa akin. Sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong dumiskarte sa kanya. Ay, nagkakamali ka, no? Kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Kung talagang totoo yan, layuan mo si Marie at kunin mo ang perang ibinigay mo sa kanya. Ay, hindi ko pwedeng gawin yun. Ganon. Ayoko sumama ang loob niya sa akin. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko eh. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo? Dahil niloloko mo ako! Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie para makuha mong loob niya at mailayo mo sa akin. Itong tandaan mo, Tomboy. Sa oras na malaman ko na kayo na ni Marie, papatayin kita. Tandaan mo yan! Walang niya ka! Adik ko, bakit mo sinampal? Ang sama mo! Sinuntok mo si Ate Adele! Pinahiya mo ako sa kanya! At nagsumbong pala sa yung tomboy na yon. Hindi siya nagsumbong! Nakita na yung sa kapitbahay nilang ginawa mo! At siya nagsabi sa akin! Kaya napilitan na magtapat si ate! Bakit mo ginawa yun, Oscar? Naging napakabuti ni na Ate Adele at Aling Toya sa akin! Wala silang ipinakitang hindi maganda! Marie... Pero ikaw, nobyo ko pa lang. Kung mas nakakala mo kung sino ka na. Patawarin mo ako. Nagselos lang ako. Ayoko kasing umalis ka ng bansa. Sa ginawa mo, sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Marie! Umalis ka na, Oscar. Ha? Ayoko na makita ka pa. At wag mo na rin guguluhin pa si Ate Adele. Dahil sa oras na malaman ko may ginawa ka pang masama sa kanya, ako mismo, ako ang magsusumbong sa'yo sa mga pulis! Huwag mo sanang kalilimutan ng mga payo namin sa'yo, Marie. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Aling Toyang. Mamimiss ko po kayo ni Ate Adele. Mamimiss ka rin namin, Marie. Bali, mabilis naman lumipas yung panahon eh. Magkikita ulit tayo. Oo, ate. At saka lagi ko kayong tatawagan. Paano nga pala si Oscar? Kinalimutan ko ng barumbadong yun. At ang mapanghatol na yun, ate. Siguro kaya nangyari to upang makita ko ang tunay niyang ugali. Si Marie ba yung kausap mo sa cellphone, anak? Opo, Nay. Oh, kumusta naman daw siya? Ayos pa rin po dahil mabait naman daw yung amo nila. Natutuwa ako sa batang yun. May isang salita. Nakabangon na siya ngayon. Nabayaran na niya lahat ng mga utang niya. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ay, teka nga pala. Bakit nakabihis ka? Aba, at naka-makeup ka pa. Mamamasyal po kami ni Lester, Nay. Napapadalas yata ang pamamasyal ninyong dalawa. Kayo na ba, anak? Di pa po. Oh, Pero malapit na.
Bala ko na po siyang sagutin sa birthday niya. Aba, magandang regalo yan, anak. Sigurado ka ba na malaya ka na sa pagiging pusong lalaki mo? Opo, Nay. Si Lester na ngayon ang nasa puso ko. At hindi na si Marie. Pinalaya ako ng Diyos sa mali kong damdamin para kay Marie. At yun ay dahil nagtagumpay ka sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Hindi niya binibigo ang mabuting hangarin nang sa kanya'y nais makalugod. Iyon ay kanyang binibigyan ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiat. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May interest din ako, Henry. Pero naging concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti nga mamatay ka na, Daisy. Baka nga kamatayan mong katapat ng krimeng ginawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba masusukat ang isang matatag na paninindigan tungkol sa pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Henry sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayoko nang kumonsulta sa ibang doktor para sa second opinion tungkol sa sakit ko, Henry. Aba, hindi po pwede ang gusto mong mangyari, Daisy. Kailangan mo ulit magpasuri sa ibang doktor para malaman natin kung tama nga ba yung proseso ng medication na sinasabi ng unang doktor na sumuri sa iyo. Isa pa, siya rin ang nagpayo sa atin para sa second opinion. Kagastos ka lang, sayang ang pera. Ano ka ba? Alam mo nga ikaw ang primary beneficiary ko sa health insurance ko sa kumpanya. Sa laki ng hinuhulog ko ron, wala kang dapat alalahanin kung magkano man ang abuti ng gastos mo sa pagpapagamot. Inihanda ako ng sarili ko sa kahihinat na ng sakit kong ito, Henry. Kung mamamatay ako, mamamatay. Tanggap ko na. Unti-unti ko nang nararamdaman. My God, Daisy. Pwede ba? Mag-isip ka naman ng positibo. Dahil wala ako ibang iniisip kundi kung paano ka gagaling sa sakit mo na yan. Acute myeloid leukemia. Sakit ko, Henry. 1 buwan, 2 buwan. Ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kahit na magpa-chemotherapy pa ako, hindi na ako mapapagaling sa sakit kong ito. Sammy, layuan mo na si Daisy. Tigilan mo ang panggugulo sa buhay nila. Nagmamahalan kami, Ma. Sabihin na nating maling pagkakataon. Pero sigurado kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Huwag mong bigyan ng katwiran ang mga mali mong motibo. Ma, kasalanan ko ba? Kung ako ang nakapagpuno ng mga kakulangan ni Henry kay Daisy? Hindi mo dapat sinamantala yon.
Dahil sa ginagawa mo, hindi lang buhay ng mag-asawa ang sinisira mo, kundi pati kinabukasan ng anak nilang si Ellie. Kahit ano pang sabihin mo, Ma, mahal ko siya. At walang pagmamahal na mali. Nakipagrelasyon ka kamo kay Sammy? Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Kaya ba gusto mo nang mamatay? At ikaw nang nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo? Anong klaseng virus ang dumali dyan sa utak mo? At humantong ka sa pakikiapid? Dahil marami akong expectations na hindi ko nakita. Hindi ko nadama sa pagsasama natin. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko, Henry. Hindi ko naramdamang minahal mo ko sa paraang gusto ko. Oh my God, Daisy! Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang mabigyan kita ng maalwang buhay. Isipin mo, lahat ng klase ng infrastructures, mapa-public man o mapa-private, pinasok ko na bilang civil engineer. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko, minamaliit mo. Hindi pagmamahal ang tawag mo sa mga ginagawa ko. May mga interest din ako. Pero concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, haba mabuti pa nga mamatay ka na. Baka nga ang kamatayan mo ang katapat ng krimeng ginawa mo. Ano ba, Henry? Bitiwan mo ko! Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki! Hayop ka! Kadugo mo ko! Pero tinalo mo pa rin ako! Asawa ko pang pinagdiskitahan mo! Anong klaseng utak meron ka, Sammy? Anong klase? Wala! Henry, pakinggan mo muna ako! Kung inaakala mong mapagbabago pa ng mga sasabihin mo, ang kinamang ginawa niyo ni Daisy, nagkakamali ka, Sammy! Bakit ang pagsasama pa namin mag-asawa sinira mo? Alam mo kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko! Nasira ba ang pag-asawa nyo? Hindi ka naman iniwan ni Daisy, ah. Di ba? Ikaw lang to masyadong mag-react. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil buo pa ang pag-asama nyo mag-asawa. Nakatira pa rin kayo sa iisang bubong. Ganoon? Gusto mo pang talawin kung utang na loob yung panggugulong ginawa mo sa buhay namin? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Papatayin kita, Sammy! Iyon ang gusto kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito! Papatayin kita! Ito po ba yun, Mami? Yung pagkakawatak-watak ng pamilya natin na magiging consolation ko sa pag-aaral ko na mabuti? Sakit-sakit naman, Mom! All the while, akala ko perfect family tayo. Lalo pa nakikita ko naman ang pagsisikap ni Daddy para sa ating dalawa. Pwede namang ihiwalay mo ang problema namin ng daddy mo sa iyong pag-aaral, anak. Basta, mag-aral ka pa rin mabuti, okay? Hindi ganun kadaling gawin yung sinasabi mo, Mami. Lalo na nakikita ko masyado affected si Daddy sa mga nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At ako rin. Hindi na ako makapag-concentrate sa lahat ng bagay. Mami, bakit niyo naman kasi ginawa ko sa lalang yun? Sa halip na masaya pa rin sana tayo bilang isang pamilya ngayon. Madalas, walang perpektong kasagutan sa mga katanungan natin sa mundong ito, Henry. Masakit na katotohanan yun. Ang hirap mabuhay sa isang tahanang wala ng magagandang bagay na pinagsasamahan, Leo.
Hungkag na bawat sulok ng bahay. Wala nang saysay ang mga saloobin. Dahil lamang sa isang panlilinlang. Pero kailangan mo pa rin lumaban at harapin ang mahihirap na sandali. Alam mo bang gusto ko nang tumalon mula sa rooftop ng building na ito? Oo. Nagiging makasarili ka na rin. Kapag ginawa mo yun, paano na si Ellie? Sana nga nang gawin ni Daisy ang pakikiapid. Inisip din niya ang magiging kalagayan naming mag-ama. Dahil para na rin niya kaming pinatay, Leo. 10 ng magaganda naming pangarap ni Ellie. Henry, gusto ko nang magpasuri sa ibang doktor para sa second opinion ng sakit ko. Bakit? Dahil ayaw mo nang mamatay katulad ng gusto mo mangyari nung una? Dahil pinagtaksilan mo ako? Dahil kung sakali mang magkaroon pa ng pag-asa na humaba pa ang buhay ko, gusto kong ituwid ang aking mga naging kasalanan para muli tayong masaya. Tulad ng dati. Ikaw, ako, at si Ellie. Kapag pinatawad ba kita, pinapaliwala ko na ang mga nagawa mong pagkakamali. At kailangan ko nang kalimutan ang nangyari. Pero sana nga ganun lang kadaling maghilom ang mga sakit ng loob na lumatay sa dibdib ko, Daisy. Kahit na malulungkot ako dahil muli ka na namang aalis, mas mainam na rin bumalik ka na nga lang sa trabaho mo sa Riyadh para mas magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapanatagan. Masyado na ako naging pampagulo sa buhay ni na Henry at Tessie. Sa buhay niyo, Ma. Sana lang, anak. Saan ka man makarating, maging mahinahon ka na sa iyong mga desisyon. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Dahil kailanman, hindi dapat pinaninindigan ang isang pagkakamali. Ma, salamat. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi nawawala ang pagmamahal niyo. Ipinapangako ko, hindi ko na muling sasaktan ng kalooban niyo. At kina Henry at Daisy, pati sabi sa kanila, paulit-ulit akong humihingi ng kanilang kapatawaran. Henry, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa negatibong kaisipan at damdamin. Hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nilalaso ng kalungkutan ng iyong buhay. Wala ka sa sitwasyon ko, Leo. Kaya mo nasasabi yan. Sa palagi mo ba, basta ko na lang makakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko rin naman talaga matutukoy ang antas ng paghihirap ng iyong kalooban. Pero
Kung sisikapin mong maibsan ang sakit na nadarama mo ngayon, masisimulan mo na rin mapatawad si Daisy. Maaari. Pero mangangailangan pa yon ng mahabang panahon. Kung kailan, hindi ko rin alam. Mami. Pero hiling ko pa rin sa Diyos na madagdagan pa ng mahabang panahon ng buhay mo. Gusto kong makita mo pa ang pagtatapos ko sa college. Gusto kong magkasama kayong aakit ni Daddy sa stage. Pagdating ng araw na yun. Siguro nga. Kailangan ko pang lalong maging positibo sa mga pananaw ko. Para masaksihan ko pa ang masasayang araw sa loob ng tahanang ito. Maraming dahilan para maging masaya ka, Ma'am. Nandito kami ni Daddy. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Tama si Ellie, Daisy. Mananatili kami sa tabi mo. Hindi kami mawawala sa paningin mo. Henry. Hindi pa rin nagbabagong layunin ko para sa ating mag-anak. Ang akala ko, tuluyan mo nang ilalayo ang iyong kalooban sa akin. Patawarin mo ko kung masyado man kitang hinusgahan sa mga naganap. Pero sa uli, mas nanaig sa akin ang pagmahal at pagpapahalaga ko sa ating pamilya. Muli nating bubuuin ang nagkapira-piraso nating mga pangarap. Isang hamon sa pagpapatawad, ang mahirap na pagpapalaya sa sarili sa mga naganap. Ngunit mahalaga ang pagpapatawad at paglimot dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagkakaroon ng makabuluhang epekto sa ating pagkatao at masiglang pamumuhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.